Magandang hapon, Pilipinas at buong mundo. Naitay Kapuso, pahiram po ng 20 minutes sa inyong hapon. Ako po si Boy, and welcome to Fast Talk with Boy Abundan. Sa lahat ng mga kaibigan natin sa Facebook at YouTube, maraming salamat. Sa lahat ng nakikinig po sa DZBB, Spotify, Apple Podcasts, thank you and welcome to your program. Ngayong linggo at sa susunod na linggo po ay magaganap ang mga pinakamatitinding bakbakan sa Encantadia Chronicles Sangre. Ano ba ang atin dapat abangan? Abay, tanungin na ho natin ang dalawang bituin mula sa serye at one of the most beloved love teams ng Sangre. I'm talking about Armea and Daron. Played by Isabel Ortega and John Lucas. Welcome to the program. Maraming salamat. Please. Thank you. Darmea. Yes. Ang love team, no? For the love team. Nakakatuwa. Ngayong linggo at ngayong darating na linggo po ay magaganap na talaga ang mga sabi nga na, inaabangan ng lahat yan. Pinakamatitinding mga eksena. Pero, katuwaan lamang. Kung kayong dalawa ay magpapalitan ng mga linya bilang Daron at Armea. Sample nga. Okay. Usually po may may pattern yan palagi. Si Armea yung medyo matigas ang ulo, ganyan. So, Oh, palagi okay. niyang linya dito, boy. Kunwari, Daron, bakit mo ba ako palagi sinusundan? Hindi ba sabi ko sa'yo, hindi ko kailangan ng magtatanggol sa akin? Mahal na Hara, hindi ko to ginawa para sa Encantadia, para sa Sapiro, para kay Tito Boy. Ginawa ko to para sa'yo. Kaya ako nandito ngayon. Ayun. Kasama talaga yung Tito Boy. Opo. Pero, di ba, kung tama ako, si Daron at saka si Armea, in the beginning, ay magkaaway. Yes. Yes. Opo. Di ba? Hanggat nagkahulugan ng loob, you had fight scenes. Yes. Opo. Actually, we started off talaga na magkaiba kami ng side sa Sangre. And in fact, parang hindi nga talaga dapat magkocross yung landas namin until the final war. So yun, it was such a surprise for us na yun pala, magkakaroon pa ng mas malalim na story yung characters namin. And mag-i-intertwine pa yung stories naming dalawa. Paano yung mga fight scenes mo? Lumaban ka? Yes, Tito Boy. Palaban si Armea dito. Oh, talaga? Yes. Magaling. Sobrang Sample naman, oh. Ano kasi? Sample. In miniskirt, Mahal na Hara. ha? In a miniskirt. Kamay lang. Mga kamay lang kasi Oo. Wala pang power. wala kang tayong power, Tito Boy. So, ang ano ni Armea, Combat talaga. sword. Oh. Pero, yung isa naming away ni Daron. Sige nga, paano? Excite naman ito. Wala lang mga flying kick kasi. Yes, Oo, for the ano. bawal. Sample. Okay. Oo. Ito yung una naming away, Tito Boy. Magkaaway pa kami neto eh. Sword So, fight? may sword. Okay. Sword. Sword. Tapos, Sinapak na ako agad. sinapak ko na siya, na-knockout na siya. Na-knockout na siya. So, Yes. end na yun. Doon ako na, Doon na siya natauhan. Nakakatuwa. Natauhan ako Dahil agad. ito talaga'y mamimiss natin. Sobra. You are part of an iconic material. Yes. How did this change your life? I mean, ano ang inyong reaksyon noong kayo'y napili para sa Encantadia Chronicles Sangre? Siyempre ako, Tito Boy, sobrang natuwa talaga ako and sobrang grateful ako sa programa kasi 2005 pa lang, nung bata pa tayo, napapanood na namin ito. And nung nabalitaan ko na sasama ako. Kasi originally si Daron po, 5 days taping lang ang meron siya. So papasok siya sa late na week, tapos matatapos din agad yung character niya. Tapos hanggang siguro may nakaisip dun sa room habang nagmi-meeting yung mga sa boss natin, sa production staff, naisip nila na wag muna akong alisin sa show. Tapos yun. Pero John, may maganda kang ginawa. I think you let somebody know that kahit extra lang, kahit padaanin nyo lang ako, gusto ko lang maging bahagi ng Encantadia. Yun po. Totoo yung kwento na yun. Totoo po yun. Ganda naman. Yes, opo. Kasi hanggang ngayon naman, taglay pa rin natin sa puso natin yung kahit anong role pa yan or kahit ilang araw pa yan. Gustong go talaga ako at game talaga ako dyan. At saka importante din, even as an actor, you have to go for what you want. Yes, opo. Di ba? Ikaw, Isabel.
Ako, Tito Boy, kung si Daron 5 taping days, ako po siguro mga 7. Mga 7 yung inakala kong taping days ni Armea. Okay. Kasi yun, for the book 1, si Armea parang she was supposed to have a very special role lang. And for most of the series, nakakulong lang talaga siya sa Ice Candy, sinasabi nga nila. And then in book 2, hindi ko in-expect na i-explore pala yung reign ni Armea as queen ng Sapiro. Talagang mas nakilala ko rin yung character ni Armea. And I'm so grateful to, of course, to GMA, to Encantadia, to Sangre, na they chose our characters to be one of the highlights din for book 2. Ito, magkakatuluyan ba si Daron at saka si Armea? Ayun ang pangarap ko po. Ayun ang pangarap ni Daron. Pero siguro kailangan nilang Yes. Panoorin? Opo eh. Kailangan namin panoorin, Opo, mag-aantay eh. kami. Oo, kasi- para Malapit naman na, Tito Oo, Boy. oo nga. Pero ano pang mga abangan namin? Well, sa Marami ba ang, sorry to use the word, marami bang mga mamamatay? Ano ba ang magaganap sa last 2 weeks? Nako, Tito Boy. Well, ako, if I were to summarize it, lahat ng gustong makita ng mga Encantadix ay makikita nila talaga sa finale. May mga mamamatay, may magsasakripisyo, may mga magkakatuluyan, kung sino man ang mga yun. No, kung sino ang mga Nako. pinapangarap nila, malay nyo, tama Yes. sila. Okay. Pero inasahan niyo ba nakakagatin yung Darmea? Ako, personally, siguro, Kasi lumaki tiwala talagang ako. inyong papel. Tama kayo. Book 1, Yes. it was just a minor Opo. appearance. Pero dito, lumawak talaga yung inyong mga papel. Opo. But did you expect nakakagatin? Siguro nandun na rin po yung kahit papaano tiwala po kami sa sarili namin and parang para ibigay po yung opportunity na yun, nagtiwala kami na siguro may mabuting dahilan and may mabuting kahihinatnan po. So, yun po nangyari. Pero ako talaga, Tito Boy, mula nung ginagawa ko ibang shows po before, hindi ko na rin naisip na mapapa-love team ulit po ako sa show. Kasi ginagawa na natin yung mga kontrabida roles, kung ano-ano na yung mga character na ginagawa Kasi po what a natin. blessing. Di ba? Yes. What a blessing. Sobra. Imbitahan natin ang lahat na huwag kaligtaan itong last 2 weeks ng Encantadia. Yes, mga kapuso, mga Encantadix, sana po abangan nyo, of course, the last 2 weeks of Encantadia Chronicles Sangre. Marami pong salamat sa pagsubaybay sa storya ng Darmea at sa storya ng lahat ng mga Sangre. Naku, marami po kaming in store for all of you at hindi po namin kayo madidisappoint. Okay, I had Miguel Tan Felix dito sa show couple of days ago at napapansin namin na pinapartner na kayo sa iba. Apo. Okay. Is that okay? Napapag-usapan niya yan ni Miguel? Yes, of course, Tito Boy. Actually, ever since naman na nag-start na kaming gumawa ng sarili-sarili naming shows, we were actually looking forward to it kasi there's more room to grow for the both of us po, di ba? And yun nga, we're doing different things right now, pero at the same time, yun nga, we're still as strong as ever kasi hindi naman din sa projects nakabase yung relationship naman. namin. Oo. So we're just here, we're rooting for each other, supporting each other. You're very pretty pero ang gwapo ngayon ni Miguel. Oo Di nga, ba? Tito Boy, Di ba? Sa labi pa lang ng GMA7, parati kong napapanood yung trailer Yes. ng Planet XP. Tama ba? And ang gwapo-gwapo niya ngayon, pag sinasabing siya ang Chalamet, ika nga ng Pilipinas, anong dating niyan sa iyo? I know, right? Ganun lang, I know, right? Di ba? Love that. Oo Same. naman. Di ba? Pero wala bang mga umaali-aligid kay Miguel? I mean, wala ka pa bang karanasan? O kahit sa'yo? Oo. Parang wala naman din, Tito Boy. Kasi alam naman din po ng lahat na meron kaming we have each other, di ba? So parang wala naman nagkaroon ng ganong instance. Napakaganda. Pero may mga pagkakataon kasi na minsan hindi iginagalang yan. Sadly. Di ba? Sadly. Pero ikaw ba yung tipong manunugod? Parang, Opo. Parang, parang di bagay sa mga Parang miniskirts ko, Tito Boy. Sa Parang, bagay. Di ako, bagay sa Reyna. kaya nyo na yan. Basta ako, happy ako dito. We're very happy. Bahala kayo dyan. but you're not territorial? No, I don't. Talaga? Hindi po ako ganun, Tito Boy. Kasi alam ko naman din na alam ni Miguel yung boundaries niya. We know each other's boundaries. We trust each other, di ba? Parang ako rin po kasi pag mas lalo ka nagiging territorial, parang if ever na... Magpupumiglas. Yes. May kasabihan yan eh, You're di ba? delaying the inevitable. So hayaan mo na lang, di ba? You just have to Right. trust your partner talaga. You have been Ganda. married Yes. for 9 years now. 9 years po. Congratulations. Thank you. 9 years. 9 years po. You have 2 boys and 1 girl. Yes po. Tama? Yes, tama. Oo. tama. Kumusta? Kumusta paano nyo pinapapanatili ang inyong relasyon?
Siguro po yung tiwala rin sa akin ng asawa ko po sa lahat po ng... Her name is Shai, tama? Yes po, Shai po. Oo. Ayan. So, lagi ko sinasabi sa asawa ko, mahal, kunyari may mga lambingan scene ako sa trabaho ginagawa ko. Tandaan mo lang talaga yung love ko for the work stays with me, but my heart stays at home. Wow! Napakaganda Yeah, totoo po, para At para matanong siya. Or ikaw na mismo ang nagsasabing, Inuunahan ko na. Inuunahan Yes mo po. Bago pa niya mapanood sa TV, yung parang medyo mapapatanong siya sa akin, ina-explain ko na sa kanya po yung mangyayari, pinapapanood ko na minsan sa mga BTS po. Ayan. So, Pero, you can do love scenes. Love or may mga hangganan. You can do kissing scenes, you can do love scenes. yes po, siguro kissing scenes po na papayagan ako ni wifey, pero yung sa love scene po, hindi ko pa naman nagawa po mula nung kinasal ako. Okay, pero hindi mo pa na itatanong sa kanya. Hindi, mamaya po. Eto, nanonood po siya ngayon. Kung pwede, ay sabihin mo kaagad. Kasi aktor ka eh. Di ba? Opo, yes, opo. You play roles. Opo, yun di yung ba? tinanggap niya na siguro 9 years ago. Kaya hanggang ngayon. Tanggap niya yun from the very beginning. Opo, yung trabaho natin. Wala pa siyang pinagselosan. Wala pa naman po. Wala pa siyang itinanong sa'yo. Wala pa. Wala pa siyang sinasabing, sandali, meron ba? I mean, kakaiba yung inyong ano eh. Wala pa eh. Kasi nakikita naman niya pag uwi ko sa bahay. Talagang kahit na, yung phone ko, kahit saan ko ilapag, walang problema. Open kayo? Open. Pwedeng tingnan ng wifey, ikaw pwedeng tumingin. Opo. So sa sobrang open namin, hindi namin ginagawa yun. So ibig sabihin, parang dun pa lang, ay, kailangan ko na magtiwala dito. Pero yung rules of engagement, klaro, di ba? Opo. Kung meron kang payo kay Isabel, pagdating sa, marriage, ano yun? Yun, gaya ng ginagawa nyo rin ngayon na tiwala kayo sa isa't isa at hindi nyo masyadong parang yung territorial nga. Ipagpatuloy nyo lang din pagtawid nyo sa future, sakali mang ipagkaloob sa inyo ng langit yung pagiging mag-isa na lang kayo. Tuloy nyo lang yan yung pagiging mapagtiwala sa isa't isa at yung pagmamahal na talagang para sa inyo lang. Sa mga panahon na nag-aaway ang mag-asawa, totoo ba na dapat, ikaw halimbawa, pupunta ka kung may susumbungan ka, you go to the parents of Shai? And vice versa? Hindi. Or hindi kayo masumbong? Kayo lang talaga? Opo, hindi. Tito Boy. Ako talaga, hanggat maaari, masarili. Pag may problema ako, sinasarili ko lang talaga, tapos alam kong lilipas din. Pero tuwing Okay. nag-aaway kami, never kong binabanggit yung salitang hiwalay na tayo. Never. Mula noon. You agree? I agree. Opo. Never. You don't go there? Yes, we don't go there po. Tsaka, if ever man po na may hindi kami pagkakaintindihan ni Miguel, we just keep it to ourselves. Kasi, syempre, parang ayoko rin na maapektuhan yung parents ko sa kung ano man na. Or Alam naman parents naming niya. maliit Oo. lang na problem, di Oo. ba po? So we just keep it to ourselves. Pero Isabel, papayagan mo? Kissing scenes? Love scenes? Si Miguel Tan Felix? Titikit na lang ako, Tito Boy. Pero yung totoo, would you? Halimbawa, one day, magpapaalam, I have this material, wonderful material. And Miguel is one of the best actors in this country. Yes. But I have a love scene. Anong sasabihin mo? If it's something he wants to do, why not? Basta ako may tiwala ako kay Miguel. Parang ako pa nga po yung mas kinakabahan na magka-kissing scene someday. Palagay mo pag ikaw ang magpaalam na, Miguel, I have a scene na medyo maselan as an actress. Palagay mo anong sagot ni Miguel? Feeling ko magiging supportive naman po si Miguel. Actually, hindi ko pa po siya nagagawa, Tito Boy. Never pa ako nakikissing No, correct. scene. I'm just Hypothetical yun. waiting for the right material din siguro if it deems so. Pero if meron man, I feel he would be supportive naman. Okay, let's do fast talk. Isabel. Isabel! Soft girl, tough girl. Soft, Mama's girl, papa's girl. mama's girl. Acting, singing. Acting. Action, drama. Ooh, both. Sipa, sampal. Oh, sipa. Beauty, brains. Brains. Kilay is life, tulog is life. Ay, tulog is life. Sweet chat, sweet talk. Sweet talk. May bigote, wala. Ngayon may bigote. Maling akala ng mga tao sa'yo. Na hindi ako palaban. Isang bagay na hindi alam ng tao sa'yo. Isang bagay na hindi alam ng mga... na kaya ko na maging palaban. Lagot ako kay Miguel kapag... Kapag hindi ako nag-reply agad. Lagot si Miguel sa akin kapag... Kapag hindi rin siya nag-reply kaagad. Yes or no? Willing magpa-sexy sa project? Parang not yet. Yes or no? Willing pumasok sa politika? No. Yes or no? Inisnab ng kapwa-artista? Oo. Yes or no? May pinagselosan kay Miguel? No. Lights on or lights off?
Lights dim. Happiness or chocolates? Happiness. Best time for happiness. All the time. And Isabel Ortega, and I love? I love playing Hara Armia. Oh. John, May Hara. pumutok yung balita nung ang tawag nila ay Big 8. Isa sa mga kaibigan mo, si Nico Natividad, Opo. got involved in the video scandal. He had that interview, I think, with Ogie. Right, tama? Oo. Bilang kaibigan, ano ang reaksyon mo? Napanood mo ba? At ano ang payo na ibinigay mo kay Nico? Isabel, do you always agree with the choices of your mother? Naalala ko yung huling pagdalaw nyo dito na magkasama kayo ng mami mo, si Michelle Ortega po. Do you always agree with the choices that your mother did and continues to do, halimbawa, ngayon? Ang mga kasagutan po sa pagbabalik ng Fast Talk with Boy Abud. Kami nagbabalik po dito sa Fast Talk with Boy Abunda. Kasama po natin John and Isabel. Let's go to Nico Natividad. Kaibigan mo na involved dito sa video scandal. What was your conversation like? Minessage ko siya agad, Tito Boy. Kinamusta ko siya. Siyempre, naisip ko agad yung family niya. And sign of respect na rin siguro for Nico, hindi ko talaga pinanood yung video. So, napatunayan ko na lang din na totoo mula nung naglabas ng statement yung family niya. Siya, yung wife niya. So, ayun, parang konting kwentuhan lang. Of course, di ko natatanungin kung bakit nangyari. Ano ba nangyari? Basta nagsabi na lang ako na sobrang powerful na nung message ng wife niya para mag-ano pa ako ng ibang payo. So kung pinatawad siya hangga't maaari, talagang wag niya nang gawin, wag niya nang ulitin, paramdam niya na sa wife niya talaga yung pagiging tapat niya ngayon. Kasi mula day one na magkasama kami, alam ko yung mga pinagdaanan niya ni Nico. Alam ko rin na sobrang struggling sila before. Tapos yung wife niya, nandun sa kanya since day one eh. Meron man o wala, nandun lang talaga. So, ang laking bagay na pinatawad na siya ng wife niya para magising siya na kailangan ko talagang bumawi sa family ko. Okay. I had an interview with Nico Loco. Ang sinabi ni Nico sa akin, talagang 2-3 buwan, constant yan ha, messaging from the girl, liking the posts, whatever photos. In other words, parang, yun nga, in the word of Isabel, parang to make it look like organic, yung paghanga, yung pakikipagkaibigan. Ikaw ba, nakatanggap ka ng mga messages o kaya ng mga pasaring or whatever, pagpaparamdam na may mga girls na interesado sa'yo? Yes po, Tito Boy. Nakatanggap ka Yes rin? po. Kaya nga, Anong klase ang messages? pakiramdam ko nga parang ganun din eh, kung sakaling... Itong grupo rin. Parang ganun po eh. Kasi paulit-ulit din talaga sila. Tapos may binabanggit silang name ng kondo na kunyari, minsan nagbabike lang ako or boxing, bigla dito ka naman mag-gym sa ganitong kondo. Paulit-ulit. Lahat ng stories ko, re-replyan nila ng ganun. Tapos yun nga, yung profile, kung muna sa message request, di ko ino-open. Tapos yung profile nga, makikita ko sa malayo, parang sexy. Oo. So, John, bakit ka tumatanggi? Bakit ka humihindi sa ganito? Saan ka humuhugot ng lakas? Kasi, again, I'm coming from my interview with Nico Loco. Sabi niya, nahuli ako during that day. My guards were down. Nanghina ako. Ikaw, paano mo pinapanatili na you're strong, you're devoted to your wife? Ayun, iniisip ko lang po talaga yung asawa ko talaga. Tsaka yung mga anak ko po. Yun lang talaga yung feeling ko masasabi kong nagpapalakas sa akin at nagpapaiwas sa akin sa tukso po. Hindi ko alam kung biro ito, pero dapat mo panoorin. Para malaman mo, hindi, yung kwarto, yung mga suot. Ibinigay pa nga sa akin yung suot na, yung pajama. Because you have to know the room, you have to know the faces of the girls. You have, hindi ko sinasabing panoorin mo if you don't want to watch. Nico's, Yes. kasi nakakailangan naman, panoorin mo kaibigan mo, di ba? Oo, para alam mo lamang. Isabel, sasabihin ko sana, Miguel Sofia, pumasok lang sa akin. No, but that will not happen. In your last guesting here with your mom, parang may sinabi siya na, this is a bit uncomfortable, but I'll have to ask para may latag na klaro. Sabi niya, alam ko naman na hindi magtatagal yung relasyon ka sa dad mo, Senator Lito Lapid. Because from the very beginning, alam niya na merong pananagutan ang dad mo. Kaya alam kong hindi magtatagal. That's where my question is coming from. Do you always agree with the choices of your mother? I respect them, Tito Boy. At saka, at the end of the day, ang point of view ko is, anak ako ng 2 tao.
anak ako ng nanay ko, anak ako ng tatay ko. Who wouldn't want, 'di ba, for everything to be perfect, for everything to be what we thought would happen. Pero ako, I respect everything na ginawa ng nanay ko for me because I know na she did it all for me. I'm happy with where I am now. I love my daddy Greg. I love my mom. I also love my real dad. So I think everything just really fell into place. And lahat yun nangyari dahil sa mom ko. So And I you're respect blessed. that. Yes. And you're blessed to have wonderful, wonderful people Yeah. around you. Let's do fast talk. Habang magtatapos. Yes! Yan na! John, Go! kaldag giling. Kaldag. Macho, guwapo. Macho. Magaling sumayaw, magaling humarot. Magaling sumayaw. Bida kontra bida. Kontrabida. Me time, family time. Family time. Andre kay Mrs., boss ni Mrs. Boss ni Mrs. Mas mahirap, diaper duty, puyat sa taping. Puyat sa taping. Mas nakakakilig, yakap ni Mrs., halik ni Mrs. Halik ni Mrs. Yes or no? Gusto pang magka-baby number 4? No. Yes or no? Nag-make out in public? No. Yes or no? Nagloko kay Mrs. No. Yes or no? Nakatanggap ng indecent proposal? Yes. Lights on or lights off? Lights off. Happiness or chocolates? Happiness. Best time for happiness? All the time. I'm John Lucas and I'm the best. Provider. Oh. Maraming salamat. Abangan po natin ang Encantadia in the next 2 weeks. Thank Isabel, you. thank you. Thank you, Thank you, Tito John Boy. Boy. Thank you Yes, so much. maraming Always. salamat. Love you. At sa inyong lahat po, maraming salamat. You also have my love. Thank you. Sa inyong pagsama sa amin. Piliin ng tama, bihuman tama. Goodbye for now. Kita-kita tayo bukas. God bless us all.